po natin sa ating pong mga Biblia. Sa Lumang Tipan po, Unang Mga Hari, chapter 22. Unang Mga Hari, chapter 22 po, verse 4. Unang Mga Hari po, chapter 22, verse 4. Kung nakita na po, pwede po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya kay Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin sa pakikipaglaban sa Haram at Gilead? At sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, ako ay para sa iyo, ang aking bayan ay parang iyong bayan, ang aking mga kabayo ay parang iyong mga kabayo. Okay, this time po, pinili ko lang po ito pong talatang 4 na atin pong basahin. Pero yung nais ko pong ibahagi, ito pong buong chapter 22. So, kung meron po kayong ideya, actually, napakaganda po ng kwento po na ito. Ito po yung tagpo kung saan si Haring Jehoshaphat ng Judah, siya po ay nakipagsanib kay Ahab na hari ng Israel para makipaglaban po sa Syria. At yung state po ng kanilang kalagayan sa harapan po ng Diyos this time, yung Diyos po hindi na siya kumikilos sa hari ng Israel. Kasi po yung hari ng Israel, talagang sila po ay nalulong na po sa pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. And alam po natin sa Biblia, sa Lumang Tipan, hindi pa po nanahan permanently yung Espiritu Santo sa mga ginagamit po ng Diyos. Kaya that time, this time po, hindi na po kumikilos po yung Diyos sa hari ng Israel. Pero sa pagkakataon po nito, sa kabaligtaran po nun, kumikilos naman po yung Diyos sa hari po ng Judah. Okay po, yun po yung kanila pong kalagayan. Ngayon po, sa binasa po nating talata, nagkaroon na po sila ng pakikipag-alyansa. Sa pakikipag-alyansa po nila, ano pong nangyari? Si Haring Jehoshaphat, bilang siya po ay tao po ng Diyos at meron siyang kinikilalang Diyos, mula sa verse 5 hanggang 11, dito po sinabi ni Propeta Jehoshaphat na sumangguni muna siya sa isang propeta. Kasi yun talaga yung natural na dapat po ginagawa ng isang hari. Di ba si Haring David, gano'n din po yung lagi niya pong ginagawa? Lagi po siyang sumasangguni muna sa Diyos. Yun po yung natutunan ni Haring Jehoshaphat. Kaya yun po yung sinabi niya kay Haring Ahab. Ano pong ginawa niya? Sumangguni po sila. Pero sa unang pagkakataon po, sumangguni po sila doon sa mga bulaang propeta. Ang tanong po nila doon, hahayo ba kami sa Ramat Gilead para makipaglaban? Ang sagot ng mga bulaang propeta, sige, humayo kayo, kasama ninyo ang Panginoon. Yun yung sabi ng mga bulaang propeta. Pero hindi na satisfy si Haring Ahab doon kasi alam niya nga mga bulaang propeta yon. So nagtanong siya kay Haring Jehoshaphat, meron pa ba yung propeta yung Panginoon na pwede natin pagtanungan? Sumagot si Haring Jehoshaphat, meron. Dito po dumating si Mikaya. Sa verse 13 po, mula verse 13, dumating po si Mikaya at sa pagkakataon po na ito, noong una, nung tinatanong po si Mikaya, ang sagot po ni Mikaya, maganda, sige, pumunta ka sa Ramat Gilead, lumayo ka, makipaglaban ka sa mga kanang Panginoon. Pero nagalit si Jehoshaphat. Kasi alam niya na may mali sa sagot ni Mikaya. Na-discern niya na parang hindi naman yata siguro ganun yung kalooban ng Diyos. Same lang na sinabi ng mga bulaang propeta. So parang ganun po. Kaya na po nangyari, sabihin mo yung katotohanan. Nung sinabi po niya yung katotohanan ni Mikaya kay Haring Ahab, nagalit si Haring Ahab. Sabi po niya sa verse 18, di ba sinabi ko sa iyo na siya hindi magpapahayag na mabuti tungkol sa akin, kundi ng kasamaan? Yun po yung naging reaction po ni Haring Ahab. Kaya ano pong nangyari? Pinabayaan na lang po nila. Pero actually, sa time po na ito, yung Diyos po, kinausap po niya si Mikaya. At sa pagkakataon po na ito, gumilos po yung Diyos. Ano pong ginawa po ng Diyos? Nagpadala po siya ng masamang espiritu. Kasi nga po, yung puso ni Ahab ayaw nang makinig sa Diyos. Naalala niyo po yung tagpo din sa Parao, sa Exodo, di ba? At the first time, tinutulungan siya ng Diyos na magbago. Pero dahil naging matigas po yung kanyang puso, hinayaan na lang ng Diyos na maging matigas po yung kanyang puso. Ganon din po yung nangyari dito kay Haring Ahab. Kaya nagpadala po yung Diyos sa mga espiritu. Ano po nangyari? Sa pamagitan po ng masamang espiritu na yun, nanahan po yun sa mga propeta at nagsabi na, sige, umayo ka at sasamahan ka ng Panginoon. Ano po nangyari? Mula verse 29, dito na po, sumalakay po sila. Ngayon po sa pagsalakay po nila, ano pong nangyari? Nabigo po sila. Napatay po si Haring Ahab. At mula po sa pagkakataon po nito, dun po nagtapos yung kanyang pong paghahari. Kaya yun po yung maiksing kwento dito po sa chapter
22. Pero this time, gusto ko pong bigyan diin kung ano pa yung pwede natin mga matutunan mula po sa part po na ito. Okay po? So, balik po tayo sa verse 4. Babasahin ko po ulit yung verse 4. Sinabi niya kay Jehoshaphat, sasama ka ba sa akin sa pakikipaglaban sa Ramat Gilead? At sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, ako'y para sa iyo, ang aking bayan ay parang iyong bayan, ang aking mga kabayo ay parang iyong mga kabayo. So ano pong nangyari? Si Jehoshaphat po, nakipamatok po siya kay Ahab. Bilang isa pong naligtas sa tao, ano pong nakalagay sa Biblia? Hindi dapat tayo makipamatok sa mga ligaw na o sa mga hindi po ligtas na tao. Tingnan po natin, 2 Korinto po, Kapitulo 6. 2 Korinto po, Kapitulo 6, mula versikulo 14 hanggang 15. Kung nakita na po, pwede po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama, mayroon ng katwiran at kasamaan. O anong pagsasama, mayroon ng liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo, mayroon si Kristo kay Belial. O anong bahagi, mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Maaari po sa pagkakataon po na ito, familiar na po kayo sa talata po na ito. Pero ang tanong po dito, bakit may mga nabibigo pa rin po na Kristiyano pagdating po sa pakikipamatok? Especially po yung pakikipagrelasyon sa mga hindi po ligtas sa tao. Dito po minsan, pwede nating isipin, hindi tayo nagtitiwala sa timing po ng Diyos. Minsan impatient po tayo, para bang mauubusan tayo, mga ganong bagay po. Pero dapat po nating isipin, especially in terms po yung pakikipagrelasyon, o yung pagkakaroon po ng pamilya, yung Diyos po, siya po yung matchmaker po natin. Tama? So, ibig sabihin yung Diyos po, meron po siyang inilalaan po na kapatid na para po sa atin. Bakit ko po siya kailangan sabihin? Kasi po, hanggang ngayon, ito po yung nagiging laging isa sa reason bakit po babagsak ng isang Kristiyano. Nakikipamatok po sa ibang tao. Paano po nagsisimula yung pakikipamatok po sa ibang tao? Nagkakaroon po sila ng malalim na relasyon. Paano po yun? Ibig sabihin, mas nagiging malapit po sila sa isa't isa. Kailan po nangyayari yun? Kapag mas nababawasan po yung oras po natin sa church. Kaya nga po yung pagkakaroon po natin ng maraming oras sa mga hindi po naligtas, hindi po siya nagkakaroon ng magandang benepisyo para po sa atin. Bakit po? Unti-unti po, yung mga taong hindi po natin nakakasama, sila po ay magiging kagaya natin. Kaya sabi sa Kawikaan, di ba, kapag kasama yung matalino, magiging matalino ka din. Kaya nga sabi rin sa unang Korinto, huwag tayong sumama sa mga masasamang kasamahan. Kasi nga po, tayo po ay madadaya po nito. Ganun po tayo. Natural po sa atin yon. Kung sino yung kasama natin, nagiging ganun din po tayo. Kaya nga po, para po sa bagay po na ito, yung first na nangyayari, nakikipamatok na po sa mga unbeliever. Kaya dapat po nating malaman mga kapatid, meron tayong limit pagdating po sa mga hindi ligtas. Sinasabi ng Biblia, dapat po tayong umiwas sa kanila, pero hindi literal na umiwas po sa kanila. Ano pong dapat po nating iwasan? Yung way po ng buhay po nila. Kaya nga po sa unang Awit chapter 1, ano pong sabi? Merong daan ng masama at daan ng matuwid. Tingnan po natin. Awit po chapter 1. Awit po, chapter 1, verse 1 po. Babasahin ko po, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Ano pong sabi? Sila po yung taong mapapalad, yung mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni yung mga taong hindi tumatayo sa daan ng mga makasalanan, yung mga taong hindi umuupo sa upuan ng mga manunuya. Sa madaling salita, yung mga taong hindi nakikipamatok. Kaya sa atin pong buhay, kung gusto po natin maging mapalad, yung atin pong Christian life, ano pong kinakailangan natin? Daanan po natin yung daan po ng matuwid. Hindi po yung daan po ng mga makasalanan. Bilang isang kabataan, ito po yung pagkakataon na minsan, nadodoon tayo sa stage na may mga tinitingnan po tayo sa buhay. Ano pong ibig ko pong sabihin? Yung mga tinitingnan po natin sa buhay, parang sila po yung atin pong tinutularan. Pansinin niyo po, paano kayo manamit,
paano kayo kumilos, paano po kayo magkaroon ng ganitong klaseng ugali. Minsan po, tawag dito, nagagaya niyo po yung inyo pong tinutularan. Kaya maganda po, kung yung tinutularan po natin sa ating pong buhay ay yung mga ligtas na tao. Bakit po? Namamana natin yung habit po nila. Yung mga ganitong klase ng Kristiyano, mahilig magbasa, namamana niya po yung gusto po natin magbasa. Kaya mahalaga po kung sino po yung lagi po natin nakakasama. Kung lagi po natin nakakasama yung mga ligtas na tao, malaki yung chance, magiging gaya din po tayo nila. Pero sa kabilang banda, kung madalas natin nakakasama yung mga hindi ligtas, malaki yung chance, magiging gaya din po tayo nila. Okay po, malaya po kayo, brothers and sisters, pero yung pagkakaroon po natin ng kalayaan, dapat maingat po tayo sa paggamit po nito. Ngayon po, ano po yung naging resulta pa nung nakipamatok po si Haring Jehoshaphat? Tingnan po natin, balik po tayo. Unang Hari po, chapter 22. Ito po yung naging ending, o pwede nating sabihin yung parang conclusion na naging buhay ni Haring Jehoshaphat sa Diyos. Unang Hari po, chapter 22, verse 43. Dito po makikita po natin yung naging effect sa kanya pong Christian life, yung naging ending ng kanyang Christian life. Verse 43 po, kung nakita po, pwede basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Siya'y lumakad sa lahat ng landas ni Asa na kanyang ama, hindi siya lumihis doon at kanyang ginawa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. Hops! Napakaganda. Tama? Ano pong sabi? Lumakad po siya sa lahat ng landas ng kanyang ama. Hindi siya lumihis doon at kanyang ginawa ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. Okay na po, di ba? Ito po yung mga inaasam nating Christian life. Yung matuwid tayo sa mata ng Panginoon. Yun po yung atin pong goal. Pero kung titingnan po natin, ano po yung kasunod? Basahin din po natin na sabay-sabay yung kasunod po na bahagi. Gayunmay, ang matataas sa dako ay hindi niya inalis at ang bayan ay nagpatuloy na naghahandog at nagsusunog ng insenso sa matataas sa dako. Naging part pa rin po ng kanya pong buhay yung pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Bakit po? Dahil nakipamatok po siya sa hindi ligtas. Kanina po, kay Haring Ahab. At yung ganito pong klase ng Christian life, yung 50-50, alam po natin hindi po maganda, di ba? Check po natin, Apocalypse po, chapter 3. Apocalypse po, chapter 3, verse 15 to 16 po. Ito po yung mensahe po ng Diyos sa iglesia po ng Laodicea. At sa katunayan, ito pong panahon ng iglesia, malaki po yung chance. Ganito din po yung panahon. Ganito po yung Kristiyano. Basahin pa natin ng sabay-sabay yung verse 15 and 16, 3-1. Alam ko ang iyong magawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Kaya pwede po natin matutunan, sa Christian life po natin, o sa takbuhin natin po sa ating pong buhay, maganda kung maayos yung takbo natin. Maganda kung nag-aalab tayo sa ating Christian life. Then, pwede natin sabihin na maganda din kung yung ating Christian life po ay nanlalamig. Bakit po? May chance po. Alam ng Diyos kung paano po tayo tutulungan. I-recover niya tayo, tutulungan niya po tayo na makarecover. Pero, kung yung takbuhin po natin sa ating buhay Christian ay malahininga, hindi rin po alam ng Diyos yung kanya pong gagawin. Kumbaga parang mawawala ng pag-asa po yung Diyos sa Kristiyano po na yun. Kasi nga, hindi alam ng Diyos kung paano po siya ititreat. Ito po yung naging result ng buhay po ni Jehoshaphat. Bakit po? Dahil nakipamatok po siya. Kaya nga po, ito po yung state ng Christian life na nakakatakot na. Kasi po, hindi na po natin na-discern kung ano yung tama o mali. Hindi natin na-discern kung may kasalanan pa ba sa atin o wala. Anong inisip natin? Ay, nag-aabay naman ako sa church. Okay naman yung takbuhin ko, mapayapa naman ako kahit ginagawa ko ito. Akala lang po natin yon. Pero ang tunay na kalagayan po natin, hindi na po alam ng Diyos kung paano niya po tayo tutulungan o gagabayan sa ating Christian life. Kasi nga, malahininga po tayo. At yung verse pa po doon, sabi po doon, isusuka kita. Ibig sabihin, karumal-dumal. Hindi siya magandang buhay Kristiyano. Kaya, brothers and sisters, alam ko po, lagi tayo na-expose sa mga hindi ligtas po na tao, sa mga ligtas po na tao. Dapat po nating alalahanin kung ano po yung atin pong posisyon. Ano po yung posisyon po natin? Naligtas na po tayo. Tama? Bilang isang naligtas, ano po yung dapat po nating buhay? Tingnan po natin, Galatia po chapter 2, verse 20.
Galatia po, chapter 2, verse 20. Kung nakita na po, pwede basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito po yung buhay na selfless. Before, nabanggit ko po sa every time matatawag natin yung ating pong sarili na selfish. Tama? Kasi po, bakit natin tatawagin sa natin na selfish? Yung kasalanan na ginawa natin, sarili nating kaligayahan, sarili nating kagustuhan. Kaya nga po, every time na gumagawa tayo ng kasalanan, tayo po ay makasarili. Pero sa pagkakataon po na ito, ano po yung buhay natin? Selfless. Hindi na iniintindi yung sariling kagustuhan. Ano pong buhay? Yung buhay ni Kristo. Yung buhay na kasama po ng Panginoon. Last Sunday sermon, ano pong sabi po sa atin? Tayo po ay mga ipinako na. Kaya nga po, para magkaroon po tayo ng buhay na lagi pong kasama si Kristo, ano po yung dapat po natin laging alalahanin? Yung krus. Yung krus kung saan tayo po ay ipinako na pong kasama ni Kristo. Kaya yung buhay po natin, ito po yung buhay na hindi nakikipamatok sa kadiliman, kundi sa liwanag, sa Diyos po. Yun po yung buhay ng isang Kristiyano. Okay? Balik po tayo, Unang Hari po, chapter 22. Unang Hari po, chapter 22, sa verse 4 po ulit. Kung pagbubulay-bulayan po natin ng bahagi, tinanong po ni Haring Ahab si Jehoshaphat kung sasama po siya. Ano pong sagot ni Jehoshaphat? Sasama po siya. Ano pong ibig sabihin nito? Dito po, pwede nating isipin, si Haring Ahab, ito po yung kumakatawan sa atin pong sinful nature o yung ating flesh. Si Haring Jehoshaphat naman, siya po yung atin pong spirit po. Ano pong nangyayari? Minsan po natatalo po yung atin pong spirit po ng atin pong laman. Kaya po sa atin pong buhay, ano pong nangyayari? Lagi po meron pong spiritual na pakikipaglaban. Tingnan po natin sa Roma po chapter 7. Roma po chapter 7, ito po yung patotoo ni Pablo. Ano po yung patotoo po niya? Mismo po siya, naranasan niya po yung spiritual na pakikipaglaban sa kanyang sarili, araw-araw. Tingnan po natin, mga taga-Roma, chapter 7, verse 18 po hanggang 21. Medyo mahaba po, ako na lamang po muna yung babasa. Subalit ngayon hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay sa akin naman. Ang pagnanais na mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na ibig kong gumawa ng mabuti ang kasamaan ay malapit. Yun po yung atin pong katayuan. Kaya po sa atin pong buhay, ano pong nangyayari? Kahit gusto po natin gawin po yung kalooban po ng Diyos, ano pong nagagawa natin? Yung kalooban po ng atin pong laman. Tingnan din po natin, Roma po chapter 8, verse 7. Bilang resulta po, kung gagawin po natin kagustuhan po ng laman, ano po ito para po sa Diyos? Nakalagay po sa verse 7 ng Roma chapter 8. Pwede po, basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga mahari. Ano pong sabi? Yung kaisipan ng po ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Na-imagine niyo po yung sinasabi ng Biblia na laban sa Diyos? Sino po yung kinakalaban po natin? Every time na gagawin po natin, yung atin pong kagustuhan ng laman. Kinakalaban po natin yung makapangyarihan sa lahat. Kinakalaban po natin yung may likha po sa atin. Kinakalaban po natin yung hahatol po sa atin. Sino po yun? Yung Diyos. Kaya nga po sa atin pong buhay, mahalaga po na kinatatakutan po natin yung Diyos.
Kasi kapag kinakatakutan po natin yung Diyos, kung may takot pa po tayo sa Diyos, ano pong reaction natin sa Christian life? Ayaw po natin gumawa ng kasalanan. Kasi nga po, ang nasa isip po natin, kapag gagawa ko ng kasalanan, kinakalaban ko po yung Diyos. Kaya nga po sa ganung pagkakataon, kapag yung estado ng Christian life natin ay puno na po ng kasalanan, maliit na lang po yung tingin natin sa Diyos. Parang pangalan na lang po yung salitang Diyos. Kaya nga po mainam po mga kapatid, lagi po natin ilalahanin, yung laman po natin, dapat lagi po itong pinapatay. Tingnan din po natin, Efeso po chapter 4. Efeso po chapter 4, mula verse 22 hanggang 23. Efeso po chapter 4, mula verse 22 po hanggang 23. Babasahin ko po muna ito. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. Verse 24, ito po yung dapat po nating gawin. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. At kayo magbihis ang bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Para patayin po yung atin pong laman, ano pong kinakailangan? Lagi po natin dapat isuot po yung bagong pagkatao. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 14. Ano pong sabi po doon? Yung mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yun po yung atin pong Christian life. Bagong pamumuhay, bagong pagkatao. Kaya nga po yung tawag po sa atin, hindi na lang Roland o naman, tawag sa atin, Brother Roland. May brother and sister na. Ibig sabihin, tayo po ay bagong nilalang sa harapan po ng Diyos. Kaya this time po, brothers and sisters, suot niyo po ba ito pong bagong pagkatao po na ito? Kung suot-suot po natin itong bagong pagkatao po na ito, nakikita po dapat ito ng mga taong nakapaligid po sa atin. At every time na nakikita po nila ito, ano po ng reaction nila? Nasisilaw sila. Kaya nga po, dahil po sa bagay po na yun, inuusig nila tayo. Alisin mo nga yan, nakakasilaw. Ang KJ mo naman. Banal-banalan. Kaya sa atin pong buhay Kristyano, hindi po pinangako po ng Diyos yung kapayapaan, kundi tabak. Kasi nga po, lagi po may pakikipaglaban sa atin pong buhay Kristyano. Kaya mahalaga po mga kapatid, ito pong bagong pagkatao po na ito, tuwing umaga, lagi natin alalahanin, suot ko ba? Ito pong bagong pagkatao na ito. Kung suot ko itong bagong pagkatao na ito, haharap tayo sa ibang mga tao na suot-suot po ito. Ibig sabihin, nakikita po nila na talagang tayo po ay mga tao po ng Diyos. Okay po? So yun po yung isa pong aral. Una po, hindi dapat tayo makipamatok sa mga hindi po ligtas. Pangalawa po, hindi dapat po nating laging pinapatay araw-araw yung atin pong laman. Pangatlo po, balik po tayo, unang Hari po chapter 22. Ito po yung isang aral na pwede po natin matutunan. Unang Hari po chapter 22, verse 5. Unang Hari po, chapter 22, verse 5. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Sinabi ni Jehoshaphat sa hari ng Israel, sumangguni ka muna kung ano ang salita ng Panginoon. Napakaganda po. Ano pong sabi? Sumangguni ka muna kung ano ang salita ng Panginoon. Pag-isipan po natin yung salitang sumangguni ka muna. Minsan naririnig ko po, may ganito pong case sa Christian life natin. Di syempre, madalas tayo magkakasama, madalas tayo nagkaka-fellowship. So, ibig sabihin, alam natin yung takbuhin ng bawat isa. Tama? So, ibig sabihin, no, nagkakaroon tayo ng ideya na, ay, si sister, parehas kami ng tinatakbo sa Christian life. Ay, si brother, parehas kami ng tinatakbo sa ating Christian life. Ang tanong ko po, parehas kaya yung way ng Diyos para i-guide po tayo sa ating Christian life? Tanong ko din po, ikaw ba si sister? Ikaw ba si brother na yon? Para sabihin mong parehas kayo na tinatakbo sa ating Christian life? Hindi po. Tama? Parehas lang po tayo ng Diyos. Pero yung tinatakbo po natin sa ating pong Christian life, mukha mo magkapareha, pero ito po ay magkaiba. Pero kahit ito po ay magkaiba, lahat po ito ay patungo po sa kalulatian po ng Diyos. Ano pong punto ko po? Bakit ko po ito sinasabi?
Huwag niyo pong isipin na, ay, ayoko na po magpa-counseling, alam ko na po yung dapat kong gagawin kasi ito yung sinabi ni Pastor kay sister na ito. Okay ba po tayo? Kasi po, kapag lagi po natin ipapairal yung ganito pong bagay, ano pong mangyayari? Yung Christian life po natin, na sa Panginoon. Ganon din po sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin sa brothers and sisters, brother, sister, ganito na lang yung gawin mo kasi ganito din yung ginawa sa akin. Hindi po. Anong sabihin natin? Brother, sister, pwede ka pong magpa-counseling kay pastor, may pag-fellowship kay pastor. Yun po yung pinakamagandang advice na may bibigay po natin sa mga brothers and sisters. Kasi po sa pagkakataon po na yun, inilalapit po natin sila sa Diyos. Okay po, mas alam po ng Diyos yung kalagayan po ng mga brothers and sisters. Okay po? Pero bukod po doon, ito po yung gusto ko pong mas pagtuunan pa natin ng pansin. Sa part po na ito po yung naging pagsangguni po ng Diyos. Pero dapat po natin malaman, kaya natin kinakailangan sumangguni po sa Diyos. Bakit po? Yung mga bulaang propeta, yung mga maling turo po ay hayag na po sa atin. Tingnan po natin sa verse 13 and 14. Verse 13 and 14, ito po yung time na yung mga bulaang propeta po ni Haring Ahab, nagbigay po ng payo po sa kanya. Tingnan po natin, basahin po natin sabay-sabay, verse 13 at 14, 3-1. Ang sugo na humayo upang tawagin si Mikaya ay nagsalita sa kanya, ang lahat ng mga salita ng mga propeta ay kasiyasiya sa hari. Hayaan mo ngayong salita ay maging gaya ng isa sa kanila at magsalita ka ng kasiyasiya. Sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon, kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, iyon ang aking sasabihin. Ito po yung keyword po dyan. Ano pong sa verse 13 sa last part? Ano pong sabi? Magsalita ka ng kasiya-siya. Kaya sa panahon po natin ngayon, kahit marami pong Christian churches, bakit magkakaiba po tayo ng paniniwala? Kasi yung mga nagtuturo po sa kanila, ano pong itinuturo? Yung mga bagay na ikasisiya po nila. Kaya ano pong mga turo po na yun? Prosperity gospel, ay, pagpapalain ka, magkakaroon ka ng mga ganitong bagay, mga ikauunlad nila. Yun po yung gusto po ng mga tao. Kaya sa Ecclesiastes, ano pong sabi? Bagaman ginawang matuwid po ng Diyos yung tao, ano pong ginawa ng tao? Gumawa po sila ng sarili nilang pamamaraan. Ano pong pamamaraan yun? Yung mga salitang magaganda po sa atin pong pandinig. Ano pong aral yung pwede natin makuha dito? Brothers and sisters, sa atin pong buhay, hindi sa lahat ng pagkakataon, maganda yung atin pong mapapakinggan mula po sa Diyos. Minsan po, makakatanggap tayo ng mabibigat po talaga na salita ng Diyos. Parang sa pagkain, okay lang po ba laging fried chicken? Laging dessert yung kakainin niyo po? Hindi po, di ba? Kailangan niyo rin pong kumain ng ampalaya. Tama po, yung mapapait po. Ganon din po sa atin pong buhay. Hindi po dapat natin kino-customize yung atin pong kinakain sa ating Christian life. Kung ano yung inihain po sa atin ng Diyos, namnamin po natin. Kasi po, bagaman sa panlasa po natin, mapait, hindi natin kayang lunukin, pero kung ngunguyain po natin na matagal, mawawala yung pait, malulunok po natin. Tama? Kaya nga po mahalaga po, every time na nakikinig po tayo sa mga salita po ng Diyos, ininenote po natin sa atin pong kwaderno. Bakit po? Para may oras po tayo na ito po ay pagbulay-bulayan. Kaya mahalaga po nag-note. Kung wala tayong notebook sa Bible, ako po, puro sulat po yung Bible ko po.
Kasi kapag wala pong notebook, doon ko po isusulat. Bakit po? Kapag binalikan ko po yun, napagbubulay-bulayan ko po ulit. At mas nananamnam ko po siya. Bakit po? Ipinapagkulo po ng Diyos iba't ibang bagay po na pwede nating matutunan. Okay po? Kaya mga kapatid, mahalaga po una, sumasangguni po tayo sa Diyos. At kapag sumangguni po tayo sa Diyos, ito po yan. Huwag natin i-filter. Huwag natin i-filter na kung ano yung maganda, yun lang ikukunin natin. Hindi po. Dapat buo. Kahit yung mapapait na bagay, masakit na bagay, ito po ay dapat po nating nanamit. Kasi ito po ay para din naman po sa atin po ikabubuti. Okay po? Kaya yun po mga kapatid, dapat malinaw po sa atin itong mga bagay na ito. At yung last po na pwede nating matutunan pa, na gusto ko rin pong ibahagi sa verse 14 po. Verse 14 din po. Pwede po, yung verse 14 po, basahin din po natin muli ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon, kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, iyon ang aking sasabihin. Ano pong sabi dito? Buhay ang Panginoon. Dapat malinaw po sa atin. Yung Diyos na meron po tayo, siya po yung buhay na Diyos. Pero para naman po sa atin, ano po yung dapat po nating isabuhay? Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, iyon ang aking sasabihin. Ano pong ibig sabihin po na ito? Ito po yung atin pong ministry. Ano po yun? Ito po yung atin pong mission. Ipangaral po yung ibang helyo. Napakaganda ng sinabi po dito ni Mikaya. Kung anong sabihin ng Panginoon sa akin, iyon ang aking sasabihin. Ibig sabihin, buo po yung loob po niya. Ano man yung sasabihin ng Panginoon, yun din po yung kanyang sasabihin. Pag-isipan po natin itong point na iyon ang aking sasabihin. Una po, kung pagbubulay-bulayan po natin to, matutunan po natin na yung katotohanan na nais po ng Diyos na ipahayag, yun din po dapat yung atin pong sabihin. Bakit po? Pag nag-evangelize po tayo minsan, especially kapag yung mga malalapit na tao sa atin, mga kapamilya po natin, takot po tayong magsalita. Bakit po? Kasi kapag ipinangaral natin sa kanilang katotohanan, masasaktan sila. Masisira po yung atin pong relasyon. Pero kung papiliin tayo, masaktan yung damdamin nila o magdusa sila sa impyerno? Yung masaktan nila yung damdamin po nila. Kaysa sa matagalan na, magdusa po sila sa impyerno. Kaya nga po, para po sa part po na ito, dapat po determinado yung heart po natin na kung ano po yung sinabi po ng Diyos, yun po yung aking sasabihin. Kayo po, naranasan nyo na po ba? Sinabi niya, sumasampalataya ako sa Diyos, tapos sinampal po kayo? Naranasan ko po yun. Tinanong ako, pamilya mo o yung Diyos mo? Yung Diyos ko po. Tapos kayo yung sunod. Kailangan po natin maging matapang para po sa bagay po na ito. Dapat po nating alalahanin, every time na babanggitin po natin, yung dapat po nating sabihin sa kanila, nakasalalay, yung kanila pong spiritual na kalagayan. Paparating po yung ating pong summer retreat, kamusta po yung mga mahal sa buhay? Sugar-coated pa rin po ba yung sinasabi natin sa kanila? Hindi na po dapat. Kung ano yung gusto pong sabihin ng Panginoon, iyon ang aking sasabihin. Okay po? Kaya this time po, kailangan po natin mas maging matapang po. Tingnan po natin, isang magandang halimbawa po, sa Gawa po chapter 4. Gawa po chapter 4, verse 19 po hanggang 21. Ito po yung pagkakataon na si Pedro at si Juan, nangangaral na po sila sa Sanhedrin. Pero sa kanilang pangangaral, ito po ay hindi naging madali. Pero tingnan niyo po, ano po yung puso ni Pedro at ni Juan habang pinapangaral po nila yung salita po ng Diyos. Basahin po natin na sabay-sabay, Gawa chapter 4, verse 19 hanggang 21, 3 to 1. Ngunit sumagot sa kanila si Pedro at si Juan, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo, sa halip na sa Diyos, kayo ang pumatol. Sapagkat hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Pagkatapos na muling bigyan ng babala, kanilang hinayaan silang umalis na walang nakitang anumang bagay upang sila'y kanilang maparusahan dahil sa mga tao, sapagkat nilalahatin nilang lahat ang Diyos dahil sa nangyari. Ano pong sabi? Sa verse 19 and 20, matapang po nilang sinabi na hindi namin pwedeng hindi sabihin yung amin pong nakita.
Kanino pong puso ito? Di ba ganito rin po yung puso ni Propeta Jeremias? Anong sabi niya po? Merong isang nag-aalab sa puso ko na hindi ko kayang pigilin. Yung Ebanghelyo. Ngayon po, kapag ipinapangaral po natin yung Ebanghelyo, ano po nangyari? Sa verse 21, nalululuhati po yung Diyos. Kaya nga po, para po sa bagay po na ito mga kapatid, ito po yung nag-iisa po nating mission. Yung sabihin yung sinabi po ng Diyos. Ito po yung kaligtasan na marami pong ligaw na kaluluwa. Kaya nga po, dagdag pa po dito mga kapatid, balikan po natin yung unang hari po, chapter 22. Unang hari po, chapter 22, yung verse 14 po muli. Yung isang bagay po na pwede natin matutunan po dito, sa verse 14, babasahin ko po muli, at sinabi ni Mikaya, buhay ang Panginoon, kung ano sabihin ng Panginoon sa akin, iyon ang aking sasabihin. Ano po yung sasabihin ni Mikaya? Yung sinabi ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, si Mikaya po, meron siyang tamang kaalaman sa salita po ng Diyos. Kaya nga po, kaya niya pong sabihin kung ano po yung sinabi po ng Diyos. Kayo po, kamusta po tayo? Tayo po ba? Meron po ba tayong tamang kaalaman sa salita po ng Diyos? Kung meron tayong tamang kaalaman sa salita po ng Diyos, ito po yung tawag po sa atin. Isaiah po, chapter 50, verse 4. Para po sa ating last verse, puntahan po natin. Isaiah chapter 50, verse 4. Isaiah chapter 50, verse 4. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. Babasahin ko po muli. Sa unang bahagi, sabi po dito, binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan. Yun po yung dapat po nating i-acquire sa ating pong Christian life. Yung dila po ng mga naturuan. Ibig sabihin po, yung dila po na makakapagsabi po ng tama ng salita ng Diyos. Ano po bang purpose po? Bakit natin ipinapangaral po yung salita ng Diyos? So, sumunod na bahagi, sabi, upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Ibig sabihin, ito po yung pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nanlulupaypay. Tama po, di ba? Yung mga taong hindi ligtas, sila po yung mga nanlulupaypay. Matthew chapter 11, verse 28 to 29. Tama po? Yun po yung nais po ng Diyos. May turo po natin sa kanila. Pero paano tayo magkakaroon po? Nandi lang naturon. Nandito na din po. Sabi po dito, ano pong ginagawa po niya? Upang makinig na gaya ng mga turon, nakikinig po siya. Paano po siya nakikinig? Sinabi sa gitnang bahagi, siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig. Eksakto pong sinabi, tuwing umaga. Kaya po yung pagbabasa po ng Biblia sa umaga, may pagkakaroon po ng oras na papayapa, natin po papag-aralan po yung salita ng Diyos, ito po yung pinakamainam na dapat meron tayong schedule. Tanong ko po, anong oras po natin napapakinggan yung pagtuturo po sa atin ng Diyos? Dapat ito po yung pagkakataon na umaga po. Ibig sabihin, tahimik, mapayapa, ready yung heart po natin sa pakikinig. Kung nagbabasa po tayo ng magulo yung ambience, kaya ganyang bagay, nang hindi tayo makapag-concentrate, hindi siya magiging mabisa. Okay po? Naintindahan ko po, minsan nagiging ganun yung case po natin, maganda yung heart natin, gusto natin magbasa. Pero, for sure, hindi po ito magiging sobrang mabisa. Kasi nga po, distracted po tayo. Kaya yung Biblia po, eksakto niya binibigay kung paano tayo makakapag-aral na mabuti. Tama? Kung paano tayo magiging epektibo sa evangelism. Anong kinakailangan? Makinig po. Pero yung pakikinig po natin, dapat merong maayos po na oras. Ibig sabihin, pinagplanuhan po natin, sineta po natin. Ngayon po, ano pong resulta? Magkakaroon po tayo ng mga dilang naturuan. Brothers and sisters, ito pong dila na ito, kinakailangan po natin ito sa paparating na summer retreat. Kung wala pa po tayo ng ganitong klase po ng dila, kailan po tayo magkakaroon? Okay po? Ano pong sabi? Marami pong nanlulupaypay. Yun po yung kalagayan po ng mga taong nasa paligid po natin. Kaya wala na pong oras para tayo po ay i-delay pa yung pakikinig po sa salita po ng Diyos.
Kaya nga po sa atin pong every last Sunday, kada buwan, nagkakaroon tayo ng Bible activity. Tama? Yun po ay help ko lang po personally para po sa inyo na mas magkaroon po tayo ng motivation para magbasa pa ng Biblia. Pero ang pinaka-goal po ng church po para po sa bagay po na yon is mas maging malapit po tayo personally sa salita ng Diyos. Hindi niyo po napapansin, yung way ng Bible reading niyo po mula dati hanggang ngayon nababago po. Mas nagiging detailed po kayo sa pagbabasa. Hindi lang basta na-scan. Tama? Iniisa-isa niya po, hinihimay niya po. Ako ganun din po. Yun po yung natutunan ko po habang natitrain po ako mag-share ng sermon. Pinagbubulay-bulayan yung salita ng Diyos. Isang verse lang po ito, pero ang dami nating natutunan. Tama? Yun po yung pagkakaroon po ng dilang naturuan. Natuturuan po tayo ng Diyos pamagitan ng kanyang salita. Okay po? Kaya brothers and sisters, please endure pa po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam ko po, marami na kayong inaaral, pero hindi po to excuse. Kasi po, yung pinaka-position po natin, full-time na evangelist po tayo, part-time lang tayo sa mundong ito. Ano tayo sa mundong ito? Manlalakbay. So, ibig sabihin, wala pong permanente po sa atin sa mundong ito. Baka kasi nangyayari, full-time tayong worker dito, pero yung pagiging evangelista, yung paglilinis mo ligaw na kaluluwa, yun na lang yung part-time. Hindi po dapat ganun, brothers and sisters. Tandaan po natin, ano po sabi ng Biblia? Yung pagkamamayan natin, nasaan po? Nasa langit. Kaya po ibig sabihin, yung mission po natin, yun po yung top priority po natin sa araw-araw. Yung makapagligtas sa maligaw na kaluluwa. Paparating po yung summer retreat, kaya kinakailangan po natin ng ganitong klase po ng dila, yung mga naturuan. Okay po? Kaya i-challenge nyo po yung pong mga sarili. Halimbawa po, ang dami kina-counseling, inaantok na yung kasama ninyo na invitee. Anong gagawin ninyo? Ay, kape po muna kayo. Habang nasopuan po sila, pwede nyo na po silang tanong-tanungin, kamustahin. Tama? At mula po doon, pagdating mula sa counseling, kapag meron pang matigas na bagay, through counseling, ready na pong durugin. Okay po? Kaya po mga kapatid, hindi lang po para sa mga brothers yung pagka-counseling, kundi kahit sisters po, ito po ay para din po sa inyo. Okay? Mas na-emphasize lang lagi ito sa mga kalalakihan sa Biblia, pero it doesn't mean yung mga kalalakihan lang po yung gagawa. Lahat po ng mga Kristyano. Mission po ito ng lahat ng mga Kristyano. Okay po? Kaya I hope mula po sa unang hari chapter 22, meron po tayong mga natutunan. Actually, marami pang angle na pwede tayong pag-aralan. Pero pinili ko lang po ito pong mga bahagi po na ito na nanaakma po sa panahon po natin ngayon. Okay po? So, dito ko na po tatapusin mga kapatid. Maraming salamat po.